tanan. So kani akong tahas, mao kini ang pag-report base sa amo ang gika-discussion po diri ganina kauban sa among grupo. So nami senaryo diri unya ang books na to ani makita dinhi sa Ruth chapter 1 verses 6 to 22. Nga ang title ni ani mga igsoon na ingon diri nga si Naomi mipauli kauban ni Ruth. No, so ang matag usa ka nato nakaibalo na gyud ta nga si Ruth nagpuyo dito sa Moab apan kinang istorya mipauli kini si Ruth si Naomi kauban ni Ruth adto sa Bethlehem. Dayon nata diri ta sa narration 1 diri makita namo sa verse 6 until sa 7. So naay mga pangutana diri ngano mubiya man sila sa Moab. Ano man yun? No? Ang tubag naman ni ani kay si Bethlehem sa Bethlehem gi-providean sa Ginoo og pagkaon. Dito so nakabalita man si Naomi nga ang Bethlehem gi-providean sa Ginoo og pagkaon kay nakaibalo naman tanong nga ang kinabuhi ni Ruth dito sa Moab nagka lisod-lisod naman gyud siya. Bisay nagsulti nga naglisod sila. Dito sa story yung magpas kay kaya nangiabot sa kuan mga wala na sila inahot. Walay na hot. Oh. Nasa dito. Wala din sa senaryo wala na ko wala na diri kay Abel pero nasa storya na si Naomi wala na inahot yun siya do wala na inahot lisod din Nasa verse Asa nga verse? 21. 21. sa verse 21. Nagsulti na sa verse 21. And the Lord has brought me home again empty. Kaya ang gipasabot ani is kanang nigikan siya Okay, so very good. diha na daghan pa Okay, so kabutanan. question. So pagbalik niya wala gid siya. Kung nagdunggan ni Naomi nga naay naay Blessing. Na ay ang nadunggan harvest. na harvest na food sa Bethlehem. Like foods. Okay, kung nanay harvest dito, kung sa significance Deliver sa Ginoong Israel pastor gikan sa okay. So ibig sabihin kung gi-deliver sila, unsa sila ni Lord. Naanay Hindi sa panalanginan. unay panalangin. Sabot pasabot na. Kaluyan. Kaluyan, restoration. Unay famine, nanay famine because of unsa? Kasi lang Sala. Kung ang Ginoo nag-bless na, ibig sabihin kung saan sila? I-lift up nila ang sila. Deliver. Other terms deliver. Redemption, giluwas mo na siya. Ibig sabihin nakasala sila eh. Ay Iwasan sala. na ilang ang sala. Okay, so ibig sabihin, tanda na to ang famine is God's what? It's God's judgment because of sin. Karon kay gitanggal na sa Ginoo ang famine na ni blessing, ibig sabihin ang significance na they are already forgiven. Forgiven. No. Sige, pasaylo na sa Ginoo. Okay, karon question. Another question. Kung nabalitaan ni Naomi nga naanay harvest dito, unsay significance ana sa pagkatao ni Naomi? Unsay ginapakita ana siya pagkatao? unsa pastor? Unsay ginapakita ana nga scenario kay nagbugdunggan man niya kana ana. That's why nag-decide siya nga mobalik. So kanang pag-decide niya nga mobalik, unsay ginapakita ana? Unsay pagkatao? Asay maayo adto. Ha? Unsay maayo adto. Unsay sa ginapakita na? Gusto siya kuan nindot na kinabuhi. Nindot na kinabuhi. Sa attitude ni Naomi. Relax mo diyan sa Kamera kaya mo aming group. Ay wala na dito. Nabangay mo rin ta, siguro mo lang ta. Paminaw na mo kay para mabalaan ninyo kung paano ang interaction. Sige. Ano ba na? Mao to. Eh, Gusto mamay, siya may. kuan. Ano sa mo to?
Sa mga to. Kuan na pareha na to ba nga naji kinaya sa tao nga kung asang ba yung hindi ato pagta. Hotel sipot pasabot ana. Unsay klase pamatasan na si Naomi? Sigurista. Okay, tanaw. Okay, tanawan ninyo ha. Sigurista. Kung naay famine sila, unsay nihawa na? Dili kay. Sibat. Oh. Karon kanay blessing. Balik. Kasi Ah. pasabot anong tawhana? Kuan. Yes, sigurista di same time sa pa. Kani nga mga tawhana is Materialistic siya. materialistic. Ibig sabihin kani mga tawhana ang gina-after lang nila sa Ginoo, dili sila matubang o discipline kay og gina-after na lang towards God unsa man blessing ra. Mm. Tama? Pinalunggan nila dito, tanawan ni balik. Famine, ihawa sila. So, ibig sabihin, mo na problema. So, karon pangutan na, is Naomi is a good mother-in-law or dili? Dili. Dapat Dili, sa problema pastor, sa dili. karakter? Dili. Okay. Sige, Sa mo ani ha. dili siya. So, diyan ang scenario. Sa senaryo dili siya mayo pero Okay, fine. Sige, diretso. so mao na tunog nga kanang na ay nadunggan ni Naomi nga ang Bethlehem di tagaan sa Ginoo og pagkaon. Dinay meaning nga gibutang dinhi sa Bethlehem mao ni gitawag diri og house of bread. Nagibutang diri gipanghinganlan namo diri karne. Karne. Asa ni? Grain. Okay, o mga asa ni? Green. Oh, grain. Kisa ni nga katawhan sa Israel. Mao ni siya. Bisaya na, no? Dili. Di, Oh, Bisaya. Basta ra mag-research pastor sa Bible kuan. Ah, ano man? Atong mga resources nato ba. Oh, lagi-lagi. Ang food dito ang agingon. Karne. Ang bread diha ang Bethlehem kay House of Bread na siya. Yeah, no? yeah. So dili na siya bread nga pan jud literally. Naa siya Barley. naa siya Oh, grain, green, barley. naa siya meat. Nasa yung red. Oh. Nasa, okay. Ano sa kalayaan sa barley o wheat? Kasi, nga no, culture na siya. Importante na. Because ang ilahang, wala sila rice eh. Ang Barley ilahang, na pas- ang ilahang primary ng punuan. pagkaon Ang is barley bread, kay trigo. barley, wheat. So, it is a flour. Tama? Ang Pero, barley o wheat siya. So, sa kalahian. Namo na research? wala pastor. Wala. So kasi ang according sa Bible nung ang gi-describe niya nga harvest is unsa nga harvest? Barley. Richer in fiber and mineral. Ang unsa? Richer in fiber and mineral. Ang unsa? Ang Barley. barley. Ang wheat, Ang wheat kay higher in protein ra. higher in protein. Asa ilang nutrients. Pero sa kalahian na nila. Mas daghan og kanang barley. Mas daghan og Vitamin. Daghan og makuha nga. Purman na. kalahian. Sa kalahian yung buha. Di, pareho sila harina. Pero dili man gud ang gi-describe man gud ya is barley. Pero sa Israel during that time, Ano ni say barley or sources of kaning pa? flour. Barley, wheat, mura siya and sagbot. barley. Bunga sagbot. Sa kalahian. So unsa ba dira pastor? May ka naka-research ano. Okay, yeah. Ibig sabihin, pag nangutanan ko yung anak, mao na siya ang inyong dungag. Kasi barley, para at least may ma-internalize yun na siya. Kasi nga ni mo gudo, mostly ang barley is one of the most common na flour na ginagamit sa ila sa una, especially sa agriculture nila. Kasi ang barley, mas dali siya mutubo. Una-una, ang kalahian nila, mas dali siya mutubo kaysa sa wheat. Kasi ang wheat manggod, kailangan niya good soil. Ang barley, dili siya. So, bisag sa asa siya nga, no, pwede siya itanom. That's why mas common siya. And then second, ang wheat manggod, mas mahal siya kaysa sa barley. Ang wheat, sa una, ang pwede lang kaon, ang pwede lang palit ana, is mga dato. Ang barley is intended sa poor at the same time middle class. So kaning time pastor, unsa man ni sila barley? Of course, barley harvest yan. So So, sa mga common siya na siya kasi ang pwede lang mo acquire sa wheat is kaning mga tag-as o ano sa tag-as o ano sa society. Kasi kani manggol siya, lison manggol sa pagbuon.
That's why kani siya mahal mong gudi siya. Okay? So karon ang another thing pag yun siya, mas dali mutubo ang barley tapos mas advance ang iyang pag-harvest kaysa sa wheat. Okay, so mostly ang wheat manggod ginagamit na siya pag mga ano sa offering sa mga ano sa temple. Especially during the time. Oo. Okay, so ang barley pero sa ilasa una commonly barley ginagamit. So that is the significance. Ibig sabihin during that time sila na ay duwa ka status yapon, especially pag abot sa pagkaon. So yung ang kalahian nila. Okay, so dili commonly barley siya, so ibig sabihin sa ilang lugar manggod na siya, especially sa Bethlehem manggod, mauni na siya ang common nga trigo nga kumaga pa nga common nga ano nga ginagamit nila. Oh, so sige, next. Unya ari na ta sa dialogue 1. Makita diri sa verse 8 hangtod sa 13. Okay. So naay pangutana na pud lain diri unsay realization nga nung gipauli man ni Naomi ang duha ka umagad. Okay, sige. Unsay ilang kultura? So naay kuan diri nga number 1, dili pwede maminyo ang taga Moab nga taga Bethlehem. Dili pwede maminyo ang Moab. O taga Moab nga taga Bethlehem. Oh, taga-Bethlehem. O taga Bethlehem. Then number 2, dili na kaanak si Naomi aron ipangasawa sa umagad. Ikatulo, adunay kahingawa si Naomi nga naapil sa silot sa Ginoo si Ruth. Maapil? Maapil sa silot sa Ginoo si Ruth o Orpa. Okay. So mao ni siya moto iyang kuan sa kuan. Okay, another question. So pero kabalo ba si Naomi nga naay balaod sila about kinsman redeemer? Nakaibaw. Kay bawo Sa siya. next nga scene. Yeah, because Pero that wala is part direct yang kuan. so ikaw na to para klaro ha. So that is part of that is because kabalo siya because that is part of their law. So karon kabalo siya sa kinsman redeemer ang musalo is kinsa. Kung wala na siya anak, ang musalo pariente. Kuryente, kaliwat. Okay. Mabito ninyo siya pastor nga di na makukaanak para Okay. inyong kuan Di siya kay ang kaanak. masalo sa ilahang duol na family. Pero there is a big possibility na kung di siya kaanak, kung dili sa iyaha mismo direct, sa ilahang parinte. Okay. Kabalo ba si Naomi nga napos sa parinte? Kabalo po. Okay. Mo na siya kanindot pagbasahon ni mo tanan ng istorya. Because Pero wala na sa amo ang okay, yun nga. scene, nasa ilahang. Sige. So para at least makonect nato kung inyong pangutana. So karon, kung kabalo si Naomi nga naay nga tawag nato nga law sa kinsman redeemer, especially sa levirate marriage, kung kabalo siya nga naaman siya imong sa law kasi part sa ilang law. So kung kabalo siya nga kumbaga pa okay, part na ba si Ruth o si Orpha sa iyang family? Part na. Part na. So, ibig sabihin, kung kabalo si Naomi, nga part na siya, so, ang question dito, anong dilit na lang niya dalon? Kay feeling niya pastor na-appeal siya sa ang silot. Kay nasa verse asa to? Katong iyang paulit. Naluoy siya nga. Nasuko ka na ako ang Ginoo, naluoy ako pag ayo kaninyo. Ana siya. Muna yung rason. Oo, so para niya gikasab-an siya sa Ginoo, nasuko ang Ginoo niya. So may siya gusto nga ayahang mga umagad maangin, Tama angin. maapil. So, ibig sabihin, Naluoy siya. sa gibuhat ni Naomi, unsay, sa dialogue niya, sa first dialogue, unsay nakita ninyo nga karakter niya? Maluloy. Kuha siya. Kain. Kain. Oo. Maluloyon. Maluloy siya pa. Bisan pa Hindi siya kuan. gusto nga maapil ko si iyang duha ka kuan niya. Maapil siya sa silot niya. So, that's why ipabalik niya. Gusto niya Kaya ipabalik naluoy man siya pastor. Okay. Ano judgment ninyo? According sa closest story. Na kahit siya, o tawag ibig kinuluoy siya. Kasi pabalik ko niya. Okay. Question. Unsa day ang Moab? Ang mo, Di kalikot-kutan sa Ginoo. Unsang lugar ang Moab?
Unsa sa klaseng Nagsimba lugar? og Diyos. Okay, nagasimbag Diyos. Wala nagsimba tinuod nga Dios. Wala nagtimba sa tinuod ni Diyos. Wala Okay. pa akong kukuan kanina. Anak na ba niya si Orpha o si Ruth? Anak mo. Okay. So kung ginapabalik niya sa Moab, hindi niya bitbiton. Wala siya. So ibig sabihin, pag mubalik si Ruth o si Orpha dito, mubalik sila sa ilahang dating sa Dios. Diyos. Tata? So ibig sabihin, pangutana na, kung ikaw, mother-in-law, i-allow ni mo na o dili? Dili. Tao. Bakit dito mayan? Tayo nyo? Nakita ninyo how you dissect the story? Okay. Asang mas bugat? Wala akong kukuan kanina. Dalon niya si Ruth o si Orpha o iyang pabalikon? Iyang pabalik. Dalon dapat. Okay. So dapat, kung imo bitan-awon ng story, dapat diri dalon niya. Dili niya dapat pabalikon. Kay kabalo siya, that is a pagan nation. Kung naagi siya tinuod na concern kay Ruth o kay Orpha, dapat dalon niya. Kay nga naman, naabot kabalo pa si Naomi nga naa sila'y balaod nga pwede sila tabangan dito kay bitungod widow sila? Kabalo ba siya? Kabalo. Oo. Kung kabalo man lang guys siya dito, ano na niya gibitbit? Ano man ko ba? So nga nung ipabili niya? Selfish siguro Okay. siya. Ha? Selfish. Tanawa. Ibig sabihin, kung imong tanawon, simple lang din ang story. Si Naomi, dili siya gusto responsibility. Nganong ibili niya? Si Naomi, kabalo siya kung unsang balaod na sa Israel. Kabalo siya nga dili siya pwede pasagdan sa nation sa Israel, especially sa widow, kay because ang Israel, naay kultura, naa sila'y balaod, na kailangan atimanon ang mga widow. Mao gani na sa pansinag din yung dagan sa story. Kung pagkadungog niya nga naay harvest, kabalo siya nga dili sila pasagdan. Pero diri along the way, iyahang unsa man Papauli. papauli. Okay. Skip tanay para masabtan na to Unsa ang pinaka-key verse sa chapter 1 verse 6 daw to 22? Unsa ang pinaka-key verse? The people will be my people. Okay, kinsa ni sultan na? God will be my God. Kinsa ni sultan na? Okay. Sa kana nga statement ni Ruth, unsa ginapakita ana kay Ruth? Unsa nga klase si Ruth? Unsa klase May ng bahay? faith sa tinuod nga Dios. Okay, tanawa. So meaning to say, si Orpha nagunsa. Nibalik. Nibalik. Kaning duha ka babae, contrast. Tama? Kung nibalik si Orpha, unsa sa nga klase nga babae? Wala yung Tulay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Sa ingana nga gisulti ni Ruth, pamatuod yun sa na siya ay tinuod nga relasyon. So kana siya nga kontra kung sa ginapakita na that Orpha is not really what? A true believer of God of Israel. Si Ruth is True believer. tinuod. Kung ato na Ang sa si Naomi, Pastor. ha? Di si Naomi kay chosen people na siya. Given na. Sila nga duha ng contrast kay iyang dito di balik. Okay, Siya karon. pa'y kuan. Siya pa'y dili gusto mo Oh. ikuyog. Manawa, pag-abot sa conversion, kinsa tinuod na convert? Si Ruth o si Orpha? So meaning to say, hindi nyo ba kabalo sa kultura sa mga Hudyo? Bisag pagan na sila, pag once sasawahon na sila sa sa ilang kultura, ang babae, musunod din na siya kung unsa ang religion, unsang pagtuo sa ilang bana. So, Orpha, what Bit-bit yun na nila. Ang problema ni Orpha, kay tungod kani si Naomi manggod, dahil manggod niya kung ano manggod, kapila manggod niya gianugod. So napubos lang po si Orpha nga nibilin, pero nakita nimo nga si Ruth nag-gold yun. So dili sa story, pakita nimo nga si Ruth is really what? Really a true believer. Wa siya kay believe sa unsa tuklod siya ni Naomi, wala gyud mo niya pinaka bugat nga statement ng gibuyan. Wherever you go, I go. Wherever you die, I die. Whoever your people will be my people. Whoever your God will be my God. Wherever you die, I die. So ibig sabihin, kani siya is matuod ni siya, kani statement niya, nagasulti, that truth is very what? Unsa man siya? Loyal siya, steadfast siya sa Ginoo sa Israel. Converted din siya. So that's why wa mi siya niuban. So meaning to say, si Naomi, tanawa ang iyang gibuhat, gipauli niya. Karon niuli si Orpha. Kinsay nakasala? Naomi. Si Naomi sa Ginoo. Dapat na i-take na responsibility. Dapat anak mo na niya na.
Part na doon na silang kultura. That is her daughter-in-law. Lahi na din Naomi Pastor, no? Ha? O, tanawan ninyo, tanawan kung abay ninyo, butaan ko sa kiring siya. Kung imo Sa tanawan iyo, ang sa islo, dili. Tanawan kung i-dissect niyo yung story Pastor, ba? dapat reverse Pastor, ningon pagod siya nga. Unya si Naomi, miingon kang Ruth, ang imong bilas ni paulit na sa iyang katawhan ug sa iyang Dios. Tanawa, o? Pagod diri a small d. Yeah, tanawan ko ninyo ang statement. That's why very Nakaw, careful ug mo. kuyog niya. Ingon Kaya pagod siya. very careful Pabuyog. kung anong ginahinganita mo. Especially pag mubasa mong narrative. Para ma-dissect ninyo ang istorya, very careful mo. Kasi ang istorya nila sa una, gibuhat na siya, giretel ang istorya, sila, dili sa tuwa. So mauna sa klaro kayo ang gisulti ni Naomi. Nga mubalik na sa siyang Diyos. Small letter G. So ibig sabihin, Diyos na. Karon, kung ikaw tinuod ng mother-in-law nga na kay concern, kung anong problema man lang dito sa Israel, sa pagkaon man lang, unsa dito, so para sa ako, para sa istorya, mas bugat na mabalikon nimo siya sa dating niya nga Dios, nakabalo naman ka nga na kay responsibility, nganong dili ka nang dapat nimo dalon dito, nga timanon na sila dito. Over emotional lang siguro si ni Naomi. Ha? Over Dili emotional. gyud selfish gyud siya, klaro gyud. Anong selfish man siya? Gusto niya i-prove pa gyud? O ambak mo sa verse 21 to 22. Pagkakita sa iyahang mga amiga, pagbalik dito sa isulti niya. Sa pagikan ko din daghan akong kabtangan. Apan wala ako inahot ng ipapaulit sa Ginoo. Okay, puno man. Sa isulti niya doon. Anong tawgon man akong malipayon nga gihukman o gitaan ko tanawan ninyo? sa Ginoo. So, ibig sabihin, ang gibuhat ni Naomi, unsa man, sa isulti niya, gitawag man gud siya sa iyang mga amiga Naomi. Sa English, don't call me Naomi, call me Mara. Mara. Nang meaning sa Mara, isun sa, okay, Peter. God has what? Okay, yan, pantos ko sa Ginoo. So sa ingana nga statement na Naomi sa ginapagitaan ng pamatasan niya. Ngita o gayon. Yun sa niyang Ginoo. Ang Ginoo kay provider niya. Hindi, yun sa niyang Ginoo. Kasi sulti niya dito. Wala pa nga Yun sa niyang Ginoo. May term anak. Iyapang yun sa Ginoo. Murag iyang gikan Question. Okay, question. Gibasol pa niya sa nakitabuan niya. You see? So, di ano mo makita nga si Naomi, wala siya sign sa iyang pamatasan ba? Nga mo repent siya, mga ripasaylo sa Ginoo, sa nitabo sa iya, na kung imong tanawon ang tabag-dagan sa story, kanang naitabo sa ila, is cause na siya, effect na siya sa ilahang sala gidwa sa Ginoo. So karon dito, instead ng nga mga pasaylo sa Ginoo, sa pitubang niya dito. Diba? Gibasol pa niya si Lord. Okay, so yung na. Dito baso. Okay, sige Kasi next. duha na magutot sila Pastor. Yeah, Kani nga si Naomi, bakini, nalipay sila kani. O si Naomi. nalipay sila. Kaya Oo. si Naomi pero Pwede balik. nangutana, si Naomi ba jud ni? Yan na, samot ang Kasi gi-affirm siyempre siguro niya. kasi nalusyan siya. Oo. Yeah, we din noon. Oh, nalo siya. Kasi 10 years, kasi sobrang siya tuwing dito at kabalo eh. Oo. Siyempre, naglahit na dito siguro ng itsura kay dito mong doon sa una, according sa statement ng Godre, nasa kaya. Datong sila dito. Siguro pagbalik dito, wala siya itsurahan na yung diretso kay nilahi nilang ginahang ano yun. Diba? Okay. Sige next. So, ari na ta diri sa narration. Ay. Angin ko. Tangan. So, ari na ta diri sa narration 2 verse 14. Ari makita sa verse 14. So, unsaon nato paghulagway ang relasyon ni Naomi sa iyang mga umagat. So, ang answer na mo diri kay close sila. Natawa ninyo? Sa dali lang kita. Naghinilakay mo sila Pastor. Nilakay mo sila May niya. verse na Kay nakita. years, pila na sila kay years na po sila kuyog. Kinsa ang close sa ilaha? Si Ruth. Si Si Ruth. Ruth o si Orpah, close sa iyaha. Pero si Naomi siyang umaga sa iyang daughter-in-law. Dili. Babae. Wrong. O sige, next. Sige, sunod, arita sa ikaduha nga kuan.
dialogue nga makita diri sa verse 15 hangtod sa 17. Nganong mas gipili man ni Ruth nga mokuyog sa iyahang Mother-in-law. ugangan kaysa mapauli sa iyang pamilya ngadto sa Moab. So ang tubag na mo ani tungod sa dako kaayo nga commitment ni kanang Ruth ngadto siyang umagad ug sa tungod sa iyang ugangan ug tungod kay si Ruth naay adunay pagtuo sa Ginoo. Okay. Tandaan na to ang loyalty ni Ruth sa story mo ni dapat ang tanggalon sa atong mindset Ang loyalty ni Ruth is dili kay Naomi Ang loyalty ni Ruth is kay God. Result lang tungod si Ruth is loyal sa iyang Dios. That's why nahimo ko siyang loyal kay Naomi. Kay because kung ako lang sama ni Ruth, kung kay Naomi lang, hindi na ko loyal sa Ginoo. Hindi ko pwede mahimong loyal siya. Nga na mamatasan sa panghugangan. Hindi pwede na. Sige, next. Dayan. Oh, mao ni siya. Kung saan mauna siya? Mao ni siya. Alito sa narration 3 verse makita diri sa 18 to 19. 19a. So ang nang kuan diri nga steadfastly minded is Ruth nga kuan kuyog din siya sa iyahang mother-in-law. Okay. Then sa dialogue 3 nga makita diri nato sa verse 19b hangtod sa 21 unsay panagway ngano nga nakapangutana ang mga babae nga si Naomi bakini. Oh. So, ang tubag diri subo nga naong subo nga naong nakita siguro nila ba nga subo nagnaong si Naomi nagipaanto sa Ginoo pait ang sitwasyon wala nay naho pobrig naong wala siya nahot ba doon na kay tanaw si Naomi mo tong nakapangutana ang mga babae si Naomi kapini. Then alita sa narration 4 verse 22 makita din nga ang amo ra ika-istorya ingani nga miabot si Naomi buwan sa Abril. Miabot si Naomi sa Israel nga nagsugod ang ani. Buwan sa Abril. Buwan sa Abril. April. Buwan sa Abril at sa Mayo. Actually, pag ang barley harvest is naana siya sa March, April. April to first Yeah, of May. first week. Yeah, ana siya. Buwan na siya. Ang iyang harvest. So, ibig sabihin, dugay-dugay yun na siya. Mga almost a month na siya nga sige na ang barley sa harvest niya. Okay, sige. So, ang characters sa istorya nga atong makita din Patayin yung karakter nila. mao ni ang Ginoo, Naomi, si Ruth ug si Orpah. Then makita na to ang kuan sa Ginoo ani nga ang ikasulti ani nga ang Ginoo justice, merciful ug provider siya sa pagkaamahan. Nano na something man yung provider siya? Provider siya kay kanang naghatag ba siyang mga panalangin, blessing. Okay. Sa Bethlehem. So, Ito sa because Biblia. nagatag sa blessing, kana siya nga setting sa story, unsa ginapakita niya about kay God. Forgiveness. Okay. Forgiveness. Awan ninyo, Forgiving So, God. ibig sabihin, kanang number 2 nga setting niya, ibig sabihin, ang pinaka-emphasis yun, anak sa story, ginapakita that God is a forgiving. Forgiving God. O ang usa sa mga butang nagpapakita na ang Ginoo kapasaylo mo to siya, nag-bless siya siya. So mo na siya. Bisag wala na nagpasaylo pa no? Bisag wala na nagpasaylo. Kita gani wala ka tanang ipasaylo, execute na niya ang blessing 2,000 years ago sa cross. Namatay na siya sa cross. Ang Ginoo man God, ang iyang grace man God, ingana siya ka ingana sa Isang kalapad. pag ang Grasya tao sa di mga Ginoo. Yeah. ipasaylo. Oo.
Bisag wala pa nakapangayo pa sa ilo, ang Ginoo nag-execute na siya daan ng salvation. Nag-execute na sa forgiveness. Diba? O pangtanon ta mo. Tanong sa aday nag-execute ang Ginoo forgiveness. Si Jesus 2,000 years ago. So karon kita wala pa ta na tao sa kalibutan, ang forgiveness sa Ginoo, yan ang i-prepare daan. Diba? Redemption. Sige. Unya, ang amo ang ika-sulti pod sa karakter ni Naomi dinhi nga selfish. Si Naomi, Selfish ka na, sigurado ka. iusap ka lang na mo, pastor. Karong masakto. Kay kanabi manindot abaya ang among gibutang diri. Nabasa ko yun sa Among gonggi gibutang diri kay. Sa among yung nakita, among nakita nga si Naomi mahigugmaon nga kanan. Nakaingon po may humble pastor tungod kay humble. Tungod kay among pong nakita dito sa last verse nga. Nakuan po namo nga Na-realize na ni niya accept po pastor. siya siyang sayop ba. Ningo man siya. Asa Dali sinaksin mo dito? man siya nga sa Isilutan ko sa Ginoo. isulutan mo na Pasabot. Accept pa na siya, ang sultihan niya, gisilutan ko. Tamo na ayaw ko tinatawagan na Naomi. Ibig sabihin, ang statement niya, usulti nga, nag-humble down siya kay Lord. O yahang ano ang Ginoo nga, murag naglain niyang buot. Silutan siya. wala niya ato na lang usbot. Ay, selfish siya no. Ito, tinuot. Nakita na to. Nakita niya na to sa base na sa ato ang Okay, mga sige. kuan nga. Ito na? Apa? Dapa. O, sige. Dayon, nakita po na mo diri nga si Naomi prayerful. Kaayo sa tanan. Ay namin si Kirillas ng prayer niya. Asa din ba na prayerful sila Naomi? Ay, nabutan. Asa makita? Ala. Dayon, Okay, kung ano ninyo ha. That's why, very careful yung mo sa narrative ha. Ang sulti na to ay dunagi ay gibuwasi because ang point of view sa narrator. Wa mi nagingon nga pastor nga prayerful na sir sa ha. banda. Pastor, wala mi nagingon nga prayerful. O sa man. Nagingon Siya na na nag-iwan. siya ra. Okay. ka nag-release of prayer na. Nagdala sa blessing. Nag-release siya blessing. Oh, Kanino dili siya nga prayer. o dili prayer, nag-release siya blessing iningon siya nga hinaut unta nga maminyo mo ug tagaan mo makabaton mo panimalay. So naman ta na sa ilang goodbye kuan pastor ba farewell panamilit. So nag-release po siya blessing. Akong humnon. Si amo pong nakita diri si Ruth nga usa gyud siya ka bai Bahay nga. o usa ka anak nga loyal gyud kayo sa iyang ugangan. Then nakita pud namo diri unsa pud ka pure ang iyang heart. Dayon si Orpa wala gyud say tinud nga relasyon sa Ginoo. Kay di pa uli magyud siya. Malibutan niya. Oh, then sakto gyud ni pastor. Then ang moral lesson din is sa first level. Moral lesson na puta na lang ang kulipas. Kuan pastor kato day meta Ah, narrative meta pastor. katong Meta. ka oh. First level. Sa first level gibutang na mo diri nga disiplinahon sa Ginoo ang taong nakasala. Okay. Dayon kuan kinahanglan pud ta nga humble at tubangan sa Ginoo pinaagi sa pag angkon sa atong mga sala. Then nakita na mo ang Ginoo nga justice, merciful, provider and redeemer. Okay. Then ang amo ang bita narrative nga gibutang namo diri kay kuan. Ang tinuod nga Diyos mo ang Diyos sa Israel dili ang Diyos sa Moab. Dayon mas gipili ni Naomi Naana pastor ay. Amo adyo nang gisuwat. o mas gipili gyud ni Naomi ang Diyos sa Israel kaysa Diyos sa Mo adyo na Moab. amo ang pinaka O now, rule eh. Ruth. kalimot ko pa so ano sa mong lista diri na. Sige, salamat. Para to. Papakato.
pastor mo po na akong kan pastor. Kung kawalihon ni ba? Okay, sige. Ano ang mga outline? Ah. Background. Ang background kung mo nang giingon pastor ba? Katong about nganong nay famine, nangalan nato sila sa Moab. Kanya sa first